kasap na naman, no, mga kator. So ito na yung nagawa kong PVC gun rifle na DIY. So i-review na natin to kung paano natin to ginawa, paano natin to na-assemble. Ang una kong in-assemble, mga kator, itong chamber niya. Kung saan itong body niya, ito. Itong mahaba na to. So panoorin nyo, mga kator, kung paano ko siya in-assemble. Gagawa na naman tayo ng panibagong content, mga kator. Kung napapansin nyo, mayroon akong mga materials dito sa aking likod, no? Ipapakita ko sa inyo lahat yan kung anong gagawin natin dito. Kasi gagawa ho tayo ng PVC gun rifle. Papakita ko sa inyo kung ano yung mga materials na to, no? PVC pipe na tubo na meron itong didos. Pwede rin naman kayong gumamit ng 50mm. Ito kasi, mga kator, 63mm yan. Tapos 20mm na PVC. Tapos ito yung mga materials na gagamitin ko. Yung tinatawag na reducer, T, valve, reducer na maliit. Hindi ko alam kung ano sukat niyan. Sasabihin ko na lang sa inyo next time pag nakabisado ko na lahat ng mga materials na nating gagamitin. Tapos male adapter, female adapter, tapos yung pang lock, elbow, hose, pump, lighter, stick glue, wire, lagaring bakal. Wala pa dyan yung aking barena kasi yan, kung nakikita nyo lahat yan, mga kator, ito yung mga gagamitin yan, pati yung denatured alcohol. Kaya kung napapansin nyo lahat yan magagamit natin, pero hindi naman lahat. Nagpasobra lang ako dyan. Pero ituturo ko sa inyo kung paano step by step ang gawin yan. Basta pinakita ko lang sa inyo yung mga materials na gagamitin. Ngayon, gagawin na natin yung pinaka body nitong ating gagawing gun rifle. Ito yung mga materyales na munang gagamitin niya. So, kasi mag-assemble na ako ng aking gagamitin. Yung pinaka base ng ating pipe gun rifle. So, ito na yun, mga kator, yung PVC. Ito yung gagamitin natin. Okay? Ang sukat to nito is 27 inches or 2 feet in 3 inches. Tapos ito yung tinatawag nating reducer, no? Bali, 4 yan. Kung napapansin nyo, ganito yan. Yan, ganyan yan. Binutasan ko lang para malaman nyo kung anong purpose nyan. Ops, pause muna tayo sa parting yan, mga kator. Kasi yung dalawang reducer na yun na pinakita kong binutasan ko, mga kator, yun yung in-insert ko dito sa loob nitong ating chamber ng ating gun rifle. So, yung harap nun, mga kator, kung napansin nyo, may malaki at maliit na butas, no? Yung may mga butas-butas na yun yung in-insert ko dito sa loob. Yung pinakamaraming butas, yun yung na malapit dito. Malapit sa ating barrel. Nakaharap siya dito. Nakaharap dito yung dalawang reducer na yon. Kung saan yung maraming butas, 8 butas ata yun. O, 8. Yun yung nakaharap dito. So, yung isa, nandito. Yung space nun, mga kator, mula dito sa edge nito ating chamber hanggang dito, 6 inches yan, mga kator. Okay, panoorin nyo, mga kator, kung paano ko siya in-insert. In-explain ko lang kung anong itsura nung naging lagay ng dalawang reducer na yun sa loob ng ating chamber. So, continue. Tapos, meron tayo ditong, mga kator, na tinatawag na elbow. Dalawang klase ang elbow. Yung isa, parehas plain ng ano niya, plain. Pero itong isa, parang may ano dito sa dulo. Kaya magkaiba yan. Pero ang gagamitin natin, mga kator, ito. Ito yung gagamitin natin. Tapos, cap. Tapos itong di ko alam kung tawag nito eh. So, pause ulit tayo dun, party yun, mga kator, no?
So yun, pinakita ko sa inyo na maliit na sabi ko hindi ko alam. Binalikan ko yung aking resibo. Tawag pala nun is plug. Ito yon, yung pinagkakabitan ko ng igniter. Ito yung kinabitan ko ng yun. So plug yun mga kator. Okay, continue. Nang binutasan ko na yan, kabilaan. Ayan. May butas yan. Tapos ito naman, ano to, coupling. Coupling to, binalutan ko na masking tape. Yan. Tapos ito naman yung female adapter. Ganito yan. Ganito itsura nun. Pinutol ko lang yun dito. Ito yung kaputol. Ito yung pinagputulan. Yan. Tapos ulit tayo dun sa party na yan mga kator. Kasi yung sinasabi ko sa inyong elbow at saka yung female adapter na kung saan ito siya. Yung female adapter na yon, ito yon. In-insert ko dito. Tapos yung elbow, ito na siya. Yung may uka na yun mga kator, makikita nyo niya rin dyan sa video na yan kung anong purpose nun. So continue natin ang video mga kator. Pinapakita ko sa inyo para tapos yung epoxy, ating glue, siyempre metro kasi kailangan natin yan. Tapos pang sundot dito. Itong size nitong tubo na to na ginagamit ko, so PVC type na to, is didos ang lapad nito. Malaki to. Mapapansin nyo may mabutas, yan ang paglalagyan natin ng i-insert dito. Papakita ko sa inyo mamaya. So mga katoro, umpisa na natin yung pag-assemble nito. Ito mga kator, ito yung unang ipapasok dito. Pasok niyan dito. So yung nakapasok na yan mga kator, idudulo lang natin. I-insert nyo yan mga kator, i-insert nyo yan hanggang lumalim siya ng 6 inches. Dapat ang yung pinasok ko makarating yan hanggang dito. Nilagyan ko ng tanda, 6 inches yan para pagpasok natin. Hindi naman masama yan mga kator kung sumobra or kumulang, basta maipasok lang natin. Wala namang epekto yan. So ayan, naipasok na natin siya hanggang dulo. Lalagyan natin siya ng glue para hindi siya gumalaw doon sa loob. Yung Loctite para umabot doon sa dulo. So ayan na mga kator, na ilagay ko na dyan dulo. May Loctite na yan. Yung next naman ito. Ito naman, ito yung kasunod yan. So mga kator, bali naipasok ko na yung dalawang reducer. Yan. Magkasunod na yan sa loob. Lalagyan na rin siya natin ng pandikit. Itsura na yan mga kator, nagsunuran sila ng ganyan. Ganyan yan. Yung dalawang reducer, ganito. Yung naging space niya, simula dito, 6, yung pinaka-edge. Tapos, dito, yung isa naman, 1 feet or isang ruler, 12 inches. Kaya naging itsura niyan dito sa dalawa sa dito. Sa paglalagay ng huwag yung tipirin para mas makapit yung nilalagyan yung ng glue. Ito kasi kator yung inuuna ko gawa ng kailangan ma-fix na agad yung mga pandikit dito. Kailangan madikit sa agad bago natin ikabit yung ibang mga parts. So ang next natin ikakabit mga kator, itong kakabitan ng igniter. Ang igniter kung saan yun yung ayan.
Ikakabit yan dito. Kung saan nakatalikod yung reducer. Kung saan to nakatalikod, di ba ito yung harap, ito yung likod. Kung saan siya nakatalikod, doon naman siya ikakabit dito sa may butas na to. So yung tawag nito mga kator, yung female adapter na ganito yung tsura. Pinutol ko lang. Ito kasi, ang pag-insert nito manggagaling sa loob, papalabas para ito yung bumangga dito para hindi siya matanggal. Kakailanganin ko siya ng glue gun para i-glue gun muna siya dito para mag-fix. So yun mga kator, naikabit na siya. Pansamantala, gilalagyan ko siya ng glue stick gamit yung glue gun. Gamit yung glue gun natin. Para pumix siya kasi lalagyan natin siya ng liquid glue. Paikot. So dahil naidikit na siya mga tor, next step natin itong steel epoxy. Kung saan yung loob, yung paikot no nilagay natin, lalagyan natin siya ng epoxy. Kaya mag-mix tayo dito. Yung kunti lang, tansayin nyo lang yung makakasyang makapaikot dito. Habang hindi pa masyadong tuyo yung liquid glue niya. So mga kator, hindi ko napakita doon sa video mga kator yung pagkabit ko nito ng meron ng steel epoxy. Hindi ko napakita kasi nalobat yung aking cellphone habang nagbi-video ako mga kator. Hindi ko na siya na-videohan yung loob nito. So, ang paglagay ng epoxy nito, mga kator, kung napapansin nyo yung itim na yan, loob and labas yan para talagang kapit na kapit siya at walang singaw, hangin, or yung denatured alcohol na lalabas dyan. Kaya talagang kailangan labas at loob yung paglagay ng steel epoxy dyan. Same as well, mga kator, dito sa ating elbow. So yan mga kator, continue lang. In-explain ko lang kasi mga kator, gawa ng yung mga part na yan, hindi ko siya nabibidyon, gawa ng wala akong taga-kuha kung paano ko ginagawa to, walang nagbibidyo no mga kator. Ang hirap pong i-focus kung paano ko siya ikinakabit. Sunod natin mga kator na lagyan ng glue, ito isot natin dito. Ito mga kator, ganito yan, coupling yan, yung maliit nga lang, manipis, ibang brand lang kasi to. Ito kasing gagamitin nating male adapter na to, di ko alam kung ano size ito pero tansya ko mga 25mm ito. Ito yung paglalagayan natin ng barrel. Yun. Ito yung paglalagay natin ng kanyon, yung barrel. Ito yung chain bear na yan na ating bubuin, no? Tapos yung barrel. Lalagyan ko na siya ngayon ng glue para ito kasi yung idudugtong dito. Para ma-fix siya bago natin to idikit. Di pa to nakadikit mga kator. Ito yung elbow na merong ganito. Kung saan dito ko siya ipinasok papaloob. Ipinix ko siya ng ganito. Ganito yan mga kator. Tatanggalin ko para maliwanag yan. Kaya sa paggawa niyan mga kator, sa kanya-kanyang diskarte yan. Dito ko siya ipapasok. Yan. Ito kasi, magsisilbi itong protection para hindi siya tumalsik. Malakas kasi pressure nito mga kator. Kaya, pasok yan ganyan, insert. Yan. Yan. Tapos ikot nyo lang. Ang harap niyan dito mga kator, kasi ito yung pagkakabitan natin nito. Yan. Hindi muna tayo ididikit din yan. Lalagyan din natin ng epoxy steel, ng glue, para dikit na dikit talaga siya, kapit na kapit. Pero bago yan, para hindi siya magalaw pag kinalagyan natin nito, ito muna natin ang ikakabit.
Ayan, nakakabit na siya. Kaya yun ang ibig kong sabihin, kaya hindi siya pwede munang ikabit dito na hindi pa ito nakay. Kasi patigas to, baka pagpalo nyo sayang lang tumalsik yung pagkakadikit nyo. Tanggalin natin yung excess na tape. Purpose nito mga kator, yung masking tape, kaya linalagyan siya ng masking tape para mas lalo pa siyang sumikip. Yan ang purpose niyan. Saka lagyan ulit dito ng para as dikit na dikit talaga siya. Yan. Lagyan ang glue. Saka siya insert dito. Diba? Yan sinasabi ko mga kator, kailangan okay na yan. Yan ang mag-i-itsura niyan. So next na natin mga kator, ito na. Ito na yung lalagay sa harap. Isa rin itong reducer. Ito na rin yung ididikit natin to para ma-fix na rin. Para tumigas na rin. No? Siyempre bago yan, kailangan lagyan natin to ng glue, paikot. Ito glue. Para tumigas na yan. Pag naglalagay mga kapatid ng glue, sa babandang dulo lang para pag itinutulak, hindi rin siya masayang. Dito lang. Ayan. Oops. Patak na. Tapos glue ulit dito. Titipirin ito sa glue mga kapatid para kator, para talagang dikit na dikit talaga siya. I-fix na natin to mga kator. Ito yung nagawa natin kahapon, yan, naka-epoxy na yan. Ito naman, i-fix na natin ito, didikitan hanggang dun sa loob. Yan, para makita yan. Pag ano mga kator, kailangan sipatin nyo ng ganyan kung diretso ba yung pagka-align, tapos baliktarin nyo ng ganon, sipat. Yan. Pag sa tingin nyo okay na, yan, pwede nyo na i-fix. Tapos yung dito para tuwid ang ating barrel. Okay, dahil nalagyan ko na ng glue yan. Yan.
magmimix na tayo ng epoxy. Mix tayo ng epoxy para iganto na natin yan. I-epoxy din loob, yung loob nun, saka itong labas. So ganyan na yan mga kator, ayan oh. Pagka lagay ko nung ano, itong epoxy steel, tinuluan ko siya ng glue. Itong glue na gamit ko yan. Tinuluan ko siya ng ganyan. Pasensya na, ako lang kasi nagvi-video eh. Kaya hindi ko makita ng naagos nga yung glue. Yan. Para pag tumigas talaga yan, parang semento yan mga kator. Okay, hintayin na natin lang yan na tumigas. So mga kator, habang pinapatuyo ko yung nilagyan ko kanina ng pandikit, ito naman ang ito ay susunod natin. Ito, bilog na to, PVC din to na plinat ko. Iko-cover yan natin dito. Ilalagay yan dito. Didikit yan para yung butas matakpan. Tapos ipapasok natin yan dito. Yan. Ganyan lang yan. So habang pinapatuyo natin to mga kator, ito naman ang ididikit natin to, ipapasok natin to dito. Ito yung magsisilbing cover nito sa likod. Kaso malaki to. Kaya ito ilalagyan ko dito kasi paninipisin ko to para maipasok dito. Ito kasi yung magiging lock. Ganun yan. So, umpisa na natin. Ito kasi mga kator, ito yung pinakita ko sa inyo na dugtong yan na pinutol ko. Ito rin yung ipapasok natin dito. So, para kumapit yan, okay, ilagyan natin ng glue. Dito. Laba, dito sa loob ng hole. Talagay, ito naman, dito sa may tape. Sa paglalagay nito mga kator, kailangan huwag kakalimutan, basta may kayong i-insert, huwag kalimutan maglagay ng glue. O saka mo i-insert yan dito. Ayan itsura niyan mga kator. Yes na. Tapos glue dito ulit. Kung paano natin to i-insert dito. Ito kasi yung magiging bilang sarado nito sa dulo. Kaso masikip to. Paliliitin natin to. Okay mga kato, sa pagpalipison nito, kanya-kanyang diskarte na lang ako. Ano yung discarding alam nyo? Ako kasi gumawa ako ng kahoy na kasya dito. Kasi kakabit yun sa barena. Habang umiikot yun, tsaka ako laliliyahin hanggang lumipis to. Hanggang magkakasya to dito. Kanya-kanya diskarte lang yan mga kato kung paano nyo gagawin. So, kabit ko muna to dito. So magiging itsura niyan mga kator, ganito. Abang pinaikot ko, saka ko yan na ng liha. So mga kator, medyo ayan, okay na yan. Maganda yung medyo masikip para talagang mahigpit siya. Yan. Para pag dudulas na lang yan pag linagyan natin ng glue. Pandikit. Yan. Pero bago yan, syempre, ito, pupunuin natin yan ng glue. So ganyan mga kator, no? Pupunuin natin to. Itong butas na yan. Pupunuin natin yan.
So ganyan na yung tsura niya mga kator. Blue. So mga kator, yung pagkabit ko naman dito, yan, kung mapapansin nyo yan, sa likod na yan. Yun, yung isang reducer na pinutol ko na sinasabi ko dito sa video na to. Sa yung in-insert ko dito. Masikip yun, pero pinanipisan ko siya para magkakasya lang. Tapos, di ba pinuno ko siya ng glue? Yung kung alin yung pinaglagyan ko ng glue, yun yung papasok. Tapos mga kator, linagyan ko siya ng epoxy steel dito sa labas. Pero may glue din yan kasi may awang yan ng konti. Linagyan ko muna ng glue, yung stick glue natin, tinunaw, tapos hanggang mapantay siya. Tapos mayroon siyang baon ng konti. Yun ang linagyan ko naman ng steel epoxy para wala talaga siyang singaw. Dahil wala akong nabiling cup mga kator, kasi meron nabibili niyan eh, yung cup pang cover dapat dito. Ang ginawa ko na lang yan mga kator, nakatornilyo yan. Ayan o, 3 tornilyo yan mga kator. Para safe po na hindi siya tumalsik. Ito mga kator, nasa inyo lang din naman yan kung pwede nyo lagyan ng tornilyo hindi. Kasi matibay na rin naman o yan eh. Kasi naka glue yan. Kaso sa akin kasi para sigurado, linagyan ko talaga siya ng tornilyo. Tapos bago ko siya pinasok yung tornilyo, pinatakan ko rin siya ng glue, yung liquid glue, para talagang hindi na siya gumalaw dyan. Tapos linagyan ko na rin siya ng steel epoxy. So yun mga kator, ito yung unang a-assemblein nyo mga kator. Kasi dito kayo na magbabase. So sa next step natin mga kator, kung paano natin a-assemblein itong pinaglagyan ng denatured tank, pump, yan, tapos yung ating barrel, ito. Ang haba kasi nito mga kator, sinabi ko naman dito sa video na to, pinagbasihan ko lang sa aking ginamit na barrel para naman is mas balansyado naman siya. Kaya sobrang haba niya kung tutusin sa iba. Yan, mahaba yan. Saan ako nakakuha ng ideya nito para makagawa ako ng sarili ko rin no mga kator. So shout out muna po pala kay Wally and Alex vlog. Meron po silang vlog na sila gumagawa talaga nito. Kung napapanood man nila to, no, pasensya na kung hindi masyadong accurate itong aking nagawa. Kasi nagdepende lang ho ako sa aking mga materyales. Kasi kung mapapansin nyo mga kator, yung ginagawa niya, meron siyang kasahan. Gumawa pa nga siya ng merong magazine. Pero dahil ako kasi mga kator, nagbase lang ako sa aking mga gagamiting materyales. Ito ho lang yung aking ginawa. Ganito lang. Basic lang ho. Kumbaga madalian kasi ang hirap pong maghagilap ng mga materyales na gagamitin. Yun ho ang nagpatagal sa akin mga kator. So hanggang sa mga susunod na video mga kator, sasabihin ko sa inyo kung ano pa yung ibang mga parts. Kasi masyado nang haba ang ating video. Step by step na lang mga kator. Pero sa mga gustong magbuo rin nito, napaka-importante mga kator, mag-canvas muna kayo ng mga gagamiting materyales para matansya nyo kung ano yung mga talagang pwede nyong gamitin. Kasi kung mapapanood mo po yung Wally and Alex video, vlog nila na paggawa nila, masyado ng maganda yung pagkakagawa nila. Gawa ng nakakabili siya ng kompletong materyales. Ako nga dito, tingnan nyo mga kator, walang cup yan. Ito, sa susunod i-explain ko sa inyo kung paano ko siya inassemble. So ito na muna mga kator para mas malinaw sa lahat kung paano ko siya inassemble itong pagkabit din ng laruan na barrel. So gaano siya kalakas mga kator? Ang putok nito mga kator, depende yan sa sinusupply ng denatured alcohol dito sa chamber natin. Pag medyo okay yung pagkakasupply ng denatured alcohol niya mga kator, talagang solid ang putok nito. Malakas siya. Pero dahil nagsisirculate yung hangin papunta dito kasi dito magsisimula yung ignition. Magliliyab yan dito sa loob. Papalo yung hangin yan, ibubuga papunta dito sa barrel. Kaya nagsisirculate. Kaya medyo siya, kung papansinin nyo nga mga kator, ito, linagyan ko na ng denatured dyan. So sa mga susunod na video, papakita ko sa inyo kung paano, para makita nyo lang kung ano yung result nito. Yun, ganyan lang mga kator, pump nyo lang. Yan ang purpose ng pump nito, yung balloon pump. Yan. Tapos yung ating valve.
I-share ko rin sa inyo kung ano mga purpose niyan sa mga susunod na video. Ang bala ko niyan mga kator, ito Holland. So, pakinggan nyo mga kator. Ganyan lang siya. Hindi siya masyadong malakas na putok gawa ng nagsisirculate niya na yung hangin niya, yung pinaka-puwersa niya. So, ang nagpapaano talaga niyan mga kator, itong dinidyo. Lagyan mo lang siya ng hangin. Ganyan lang para pumasok dito yung alcohol. Kaya meron siyang reducer akong ilinagay. Kasi yung reducer, yun ang magsisilbing stopper nung mga nag-i-evaporate na alcohol. Kaya meron dun 4 na butas lang yung binarena ko, tapos yung pang-anim. Pwede nga yung 3 yan eh. Depende yan mga kator. Kaso medyo mahal din ang reducer yung ganito. Kaya okay na yon. At least epektibo naman. So ganyan lang yan mga kator. Tapos lock. Yan o. Diba? So, shoutout po pala sa kay Wale and Alex, no. Maraming salamat sa video nyo. Sana mapanood nyo rin tong video na to. Dahil sa video nyo mga kator, naka-assemble din ako ng aking DIY PVC gun rifle. Kasi matagal ko na rin tong gustong gawin. Ang problema lang talaga, mahal ho bumili ng mga materyales ho nito. Sa susunod na video ko mga kator, kung hindi na masyadong mapahaba, sasabihin ko kung magkano yung cost, magkano yung nagastos ko. Lahat-lahat kasama bala, kasama yung mga lahat ng parte nito. So hanggang sa muli, sana'y nagets nyo kung paano ko siya inassemble tong chamber na to. Sa mga susunod, ito naman. So si Peace, maraming salamat. Wale and Alex video. Babush.